Hi guys! Good morning! So dyan sa Pilipinas is magandang hapon na. So kamusta kayo dyan sa Pinas? Nakalabas na ba ang bagyo? Sana sipan lahat at ingat. Dahil alam ko tagulan dyan ngayon. Apakasarap sa piling ko kasama masarap. Lilimutin natin ang mundo parang manang bumagyo. Kasama sa pangarap ko na ikaw lang ang anak ko. So guys, kaya ako nag-video is marami kasi nagtatanong or humihingi ng advice regarding dito sa Hungary. So meron akong i-share about sa naging experience namin kasi nung ako nakaalis, nag-search lang ako sa social media. So ako naman dahil nandito na at yung mga na-experience ko, mag-share din ako. So guys, kung may ticket na kayo paalis papuntang Hungary at wala pa kayong mga idea kung ano yung mga dapat yung dalhin, so ito yung mga tips at ibibigay kong share ko sa inyo. So ganito, unang-una, bumili kayo ng ganitong socket. Ganito kasi yung ginagamit dito. So, dalawa lang yung saksakan dito guys. Hindi siya kagaya dun sa Pinas na palapad. Pabilog dito. Tsaka yan. Yung charger mo is lapad. Pwede siya dito and then ito dun sa socket nila, yung kuryente nila. So may nabibili dyan sa mga hardware. Pangalawa, magdala kayo ng ganitong mga sandbag. May bayad dito guys. Kada grocery mo, wala kang dalang ganito, may bayad. Kung meron kang dala, at least makakalis ka na. 3, tabo. Kailangan mo ng tabo kasi dito hindi sila gumagamit ng tabo or bidet. Ang ginagamit nila dito is tissue. More than tissue, more tissue. So yan, pang-apat, rice cooker. Kailangan mo to kasi kapag nandito ka na at korpo kayo or kanya-kanya, kapag kanya-kanya, magdala ka ng rice cooker. Pero kung nandito na at korpo kayo, nagbabala kayo, dito na kayo bumili. Pero mapapamahal kayo kasi medyo mahal. Mas mainam dyan na kayo bumili sa Pinas. At pang-apat, pang-ilan na? Pang-5, mag-open account ka na dyan nitong GoTime. So hindi ako nito hindi nila ako endorser. So ito lang yung ibibigay kong tip para mabilis ka makapagpadala ng pera mo sa Pinas. Diyan ka mag-open. Mag-apply ka po sa Robinson Supermarket. Merong doon kasi ako nag-apply dati. So ita-download mo lang sa cellphone mo o ano man yan, Android or iPhone, yung GoTime, and then mag-fill up ka doon. After mo mag-fill up, punta ka na sa store ng Robinson. Doon mo kunin yung card. May mga bantay doon na teller. Tuturuan naman kayo kung paano kumuha ng card. So ano pa, and then pang-5 na, 6, magdala kayo ng cash guys. Kung dala kayo ng 10,000 kasi kailangan nyo ng pocket money dito. Kasi dito, as na experience ko, 3 months o 4 months bago kami nakapagtrabaho sa company. Binigyan naman kami ng allowance, pangkain lang, pero hindi siya sapat kasi kinukulang kasi yun nga, yung mga kailangan mong needs na pwedeng bilhin dito, yun yung pandadagdag mo sa budget na dadalhin mo. Kapag may 10,000 ka, ipalit mo na ng dollar yan dyan. Tapos pagdating mo na lang dito, yung dollar na dadalhin mo, pwede mo nang ipalit sa foreign. Huwag kang magdadala ng cash guys, yung Philippine money, kasi mas mababa ang palit, mas maganda kung dollar.
yun yung ipapalit mo sa foreign para magkaroon ka ng budget. Ano pa? Mga vitamins, guys. So yan ang kailangan mo dalhin. Magdala ka ng mga pagsipon kasi paiba-iba ng weather dito. Yung mga Nuse, paracetamol, Alaxan, or vitamin, yan kailangan mo. Vicks, mga panghilod, yan ang kailangan mo dalhin dito, guys. Siguro naman kung first timer ka or dati ka na nag-abroad, alam mo na kung ano yung mga idea. Pero sa mga first time, so yan yung masasuggest ko. Magdala kayo lahat ng mga bagay na pang healthy sa katawan nyo. Kung magdadala kayo ng beef, okay naman, pwede naman beef. So, kahit ilagay mo sa hand carry mo yan, walang problema eh. Huwag lang marami. Pero dito naman uso ang beef. Kasi punta ka lang sa mga group dito na Hungary Group Warrior yan. Yung mga dami nagbebenta ng beef. Ano pa? Importante yung pang winter. Kung kahit isang pang winter lang ang dalhin mo, pagdating mo na dito, tsaka ka na bumili. Yung mga nabibilan po kasi ng mga winter jacket dito na mura lang, yung mga pang burautan na tinatawag, yung latagan. So, pwede ka bumili dun. Makakamura ka, pwede mong tawaran. So, idadagdag pa tayo, guys. Magdala pala kayo ng hanger at saka ng extension para pang maramihan na nagagamiting appliances, pwede siya. Tulad ng charger, rice cooker, mas meron ka dalang extension. At saka dun sa nabanggit ko regarding sa mga dadalihing pagkain, yun nga, diba, nasabi ko na processed food, mga noodles, pasok canton, inka, mga dilata, sardinas, century tuna. Magdala rin kayo ng mga seasoning tulad ng toyo, suka, paminta, asin, bechin. May mga seasoning, guys, kasi mahirap ang seasoning dito, lalo na kung first time ka dito at saka conforme kung saan kayo dito sa Hungary mapupunta. Kasi kung sa probinsya, medyo mahirap ang pumanap ng mga seasoning na pampalasa sa pagkain. So mag-a-adjust kayo, iba kasi ang lasa. Sa sayo naman yan, sabi ko nga kung nakadepend yan kung gaano ilang kilo yung bagahe na dadalhin mo. Siyempre magdala ka na ng mga noodles, mga dilata, mga mamimiss mo dyan sa Pilipinas, nakakasya sa maleta mo. So dalhin mo na para pang budget mo 1 buwan, 2 buwan. Nakadepend ho yan sa company kung ilang buwan kayong tatambay. Kasi kami halos 3 months pa kami tumambay dito bago nakapagtrabaho. At binibigyan naman kami ng allowance, pero syempre hindi yung sasapat. Kasi sa isang buwan 20,000 foreign lang binibigay sa amin, so hindi yun sasapat. Kaya yun nga, magdadala ka talaga ng pocket money mo. So ano pa guys, yung mga pwede kong i-share para sa inyo. So good luck na lang sa inyo, guys. Kita-kita tayo dito sa bansang Hungary. Sana enjoy nyo lang buhay dito kasi ayos naman eh. Ayos naman yung company na napasukan namin dito. So, ayos naman pakisamahan ng mga lokal. So paano, guys? So, good luck sa inyo. Yung mga magpa-flight, flight safe. So yun lang, enjoy. Salamat sa papanood. Thank you.